Maligayang pagbabalik po muli sa inyo mga kaibigan. Latest weather update po tayo ngayong araw po ng Sabado, no? January 20, 2024. Pero bago po tayo magpatuloy, pa-like and subscribe naman po. And pahit po ng notification bell para updated po kayo sa ating mga daily and latest weather update, no? So ang SIPNOSIS po natin galing pa rin po sa Pag-asa. Northeast monsoon po nakakaapekto sa ilang bahagi po ng Northern Luzon. Pero tignan nyo pong mabuti, meron po tayo at nakataas po ang rainfall advisory po ngayon sa ilang bahagi nga po, no, dito na sa portion po, ilang bahagi po, portion po ng Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Oriental Mindoro, Romblon at Northern Samar. So mag-ingat po kayo dyan sa banta nga po or posibleng malakas na pag-uulan. Dito po sa area ng Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region at Cagayan Valley, maulap po na panahon ng mararanasan or nararanasan po ngayong hapon na posible pong magkaroon ng mga isolated light rains hanggang posibleng lumakas pagdating po sa gabi. Dahil kung makikita nyo po ang kalangitan ngayon, maulap po at anumang oras posible pong bumuhos ang malakas nga po na pag-uulan. Dito naman po sa Metro Manila at ilang bahagi po ng ating bansa, maulap din po na panahon ang nararanasan natin ngayon, no, ngayong hapon at posibleng lumakas nga po at magkaroon ng mga isolated rainfall shower at thunderstorm pagdating po sa gabi. So maging mapagbantay at maghanda pa rin po tayo. Dala po yun ng easterlies at localized thunderstorm po. Posible po magkaroon ng pagbabaha. Kaya ngayon pa lamang po, linisin na yung mga estero, mga kanal na siya po naging main cause nga po ng pagbabaha. Mag-ingat din po, especially yung matataas na lugar, yung mga landslide prone area. So tulad po na aking sinasabi, as of na wala naman pong nakikitang sama ng panahon dito nga po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero tinataya po bago po matapos ang buwan ng Enero ay makakaranas po tayo, papasok pong isang bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility. As of now po kasi may binabantayan po tayo mga 4 na active LPA at isang bagyo po. Pero nasa labas po ito ng PAR sa ating mga kalapit na bansa. So bakit po natin inaalam yan? Posible po yung extension ng mga LPA na ito sa labas ay maka-epekto or magkaroon ng direktang epekto sa ating bansang Pilipinas, no? Especially yung hangin nila na pa-northwestward ang kilos. Patuloy ko po kayo update mga kapatid, and please don't forget naman po to like and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.